Community Philippines, si Ginoong Romeo Maglunsod. Good morning po sir, si Xander po ito at sa Angel. Good morning po. Isang mapagpalayang araw po sa inyo, Sir Angel at Ma'am Angel at saka Sir Sander. Opo. Sir Romeo, opo, sino po yung mga miyembro nitong Motorcycle Taxi Community Philippines at ilan po kayo? Ang miyembro po ng Motorcycle Taxi Philippines ay kinapapalooban ng halos 10,000 na miyembro ng MC Taxi at delivery sa iba't ibang platforms. Yan, yung mga bukod po dun sa Motorcycle Lalamove, Taxi. Yan, pati yung nagde-deliver. Food Panda, Mm-hmm. GrabFood, yan po. Kasama po namin yung iba dyan. Opo. Ano Hindi po? man lahat. Opo. Sir Romeo, ano po ang masasabi nyo? Kasi meron daw po mga ghost rider sa listahan po ng mga benepisyaryo na makakatanggap or nakatanggap ng ayuda mula po sa ating pamahalaan. Ang totoo sa hanay po namin walang ghost riders. Meron lang pong nagsabi niya na hindi niya naiintindihan yung sitwasyon nung panahon na yon. Kasi ako nandun ako mismo sa DSWD. At inisa-isa yung mga bilang at mga pangalan ng mga rider. May mga pagkakamali dahil sa mga sabay-sabay na ipalabas sa mga pangalan. For example, sir, meron siyang pangalan sa Angkas, meron siyang pangalan sa Joyride, meron siyang pangalan sa Move It. Kung pagbabasihan mo lalabas, 3 yung pagkukuhanan niya ng ayuda. Oo. Pero hindi pwede yon. Kaya ang listahan, lumobo ng lumobo. Kaya nga yung iba, pumila pa uli dahil nandun daw yung pangalan nila sa listahan. Walang ghost rider po sa hanay namin. Merong ghost driver. Kasi iba rin sitwasyon yan. Ano po yun? Iba yung mga ghost driver sa mga sa TNC, sa mga TNBS, sa mga jeepney. May mga ganon. Kasi marami sa isang sasakyan yun ang hindi may paliwanag Sa MC Taxi po, sa isang motorsiklo, isa lang ang may-ari. Paano magkakaroon ng ghost rider? Okay, so kaya po na doble yung mga pangalan nung mga sa motorcycle taxi kasi po halimbawa ang isang driver, ang isang motorcycle taxi rider. Merong tatlo. Nag-grab din siya, naglalala-move din siya. Pwede pala yun. Merong 5 hanggang 7 apps ang isang rider. Oh, so kung lahat po ng kumpanya na yun, pagpapasahin mo, syempre lahat ng pangalan nila, ipapasa ng paulit-ulit. Rider ko yan Rider din ng kabila yan. Rider din ng isa pa yan. Yun ang hindi naiintindihan ng ibang nagsasabi na ghost rider yan. okay, so kung gayon, na nadoble yung kanyang pangalan dahil nga po, kumbaga, repetition ng kanyang pangalan. Duplicate, Nakakuha ba sila? Meron daw lumusot. Ayon sa mga kwento-kwento, sabi ko, hindi ako naniniwala sa kwento, naniniwala ako sa ebidensya Wala naman daw, sabi ni Secretary Rex Gatchalian. Kausap ko siya personal Sabi ko, boss, pwede bang makakuha pa uli yan? Ang sabi ng iba, may nakakuha at hinahabol na. Ang sabi naman ni Secretary Rex, wala daw. Di sabi ko, tignan na lang natin. Pero dapat walang makakuha ng doble. Oo, kasi parang ang hirap ng validation kasi pag nagsisit there yung aming reporter sa mga payout site. Kumbaga may parang dito ka muna pupunta, i-validate yung pangalan verification, mo. Verification. Oo, kasi pag nagkaroon ng discrepancy, halimbawa yung N sa N, yung junior, wala ka, hindi ka kaagad-agad nakakakuha ng fuel subsidy. Tama po ba, Sir Romeo? Wala na, tabla ka na agad. Isang mali lang mula sa date ng birthday, sa pangalan mo sa apelido, wala ka na agad makukuha. Ipapasok ka na uli for another verification. Kaya nagtataka ako. Ano po? Bakit ganun? Kasi nagkamali yung encoding nila. May pagkakamali sa encoding Kasi hindi sila pare-parehas ng format. Oo. So kaninong format? Kaninong lapses ito? May kasalanan. Sa TNVS ba ito o sa gobyerno na, sa DSWD? Parehas po sila, kung tutusin. Kasi hindi muna sila mag-usap sa format Dapat yun muna pag-usapan nila Etong mga TNC, nagsabi naman sa akin, kausap ko naman yung mga ibang matataas na opisyal nila na ipinasa namin lahat, sir, sabi sa akin. Pero pagdating sa hindi na. Pagdating sa DSWD, hindi na maayos ang pagkaka-encode. Opo, so, nagkaganon sila ng pagtuturuan sila. Opo, binanggit nyo rin po kanina na yung mga halimbawa po yung mga 4 wheels naman, kunwari, hindi ba pwede na ang 4 wheels po ay dumoble rin? Yung halimbawa isa lang yung sasakyan ko pero meron din akong Grab tsaka
in drive, Oo, pwede yun. Totoo ba yun? yan. Totoo yan. Marami pong ganyan. Lalo ang TNC sa TNBA, sa four wheels, 11. Ang pwede? 19 companies yan. 19 companies na pwede kang pumasok sa lahat dyan. Kasi ang tawag po dyan, multi-homing. Ikaw ang may-ari ng sasakyan, ikaw may-ari ng prangkisa eh. Ikaw ang Oo. pwedeng pumili kung saan kang kumpanya, bibigyan ng magandang insentibo para bumiyahe. Teka, papaano kung halimbawa more than one yung kanyang kotse? Papaano yung sa ayuda, pwede rin ba siya makakuha ng dalawa? Hindi po. Kasi ang pwede lang makakuha, driver. Inalis Di- po sa operator. Kasi nga, ang gusto raw tulungan ng DSWD sa pamamagitan ng AX, yung driver. Iba naman po yung operator. Ang operator po kasi makakakuha ng fuel subsidy sa LTFRB under DOTR. Magkaibang budget po yun. Oo, oo. Sinasabi rin ng Secretary Gatchalian na mainam daw po pala na hindi ginamit itong mga e-wallet, lalo na lumabas itong mga ghost drivers na ito, Sir Romeo. Ano po ang inyong reaksyon dito? Sang-ayon po ba kayo o mas pabor po sa inyong paggamit ng e-wallet at doon na lamang po ibigay ang ayuda sa mga katulad nyo po, Sir Romeo? Naiintindihan ko po si Secretary Rex bakit kailangan niyang higpitan yung proseso na yan. Unang-una, ang DSWD ay hindi naman talaga takbuhan ng mga rider at ng mga tsuper. Hindi nila talaga kami under. Under talaga kami ng LTFRB DOTR. Nung unang nakarang administrasyon, ibinayad ng DOTR ang pera sa land bank at yun na nagbayad sa mga driver. Kasi ang budget nasa DOTR. Ngayon pong panahon na to, walang budget ang DOTR, kaya ipinasok ang pera. Ang pera ay nasa GAA, nasa DSWD yung 30 billion. So, ang DSWD, normal na kumuha ng datos nilang sarili. Wala sila nun. At ang pinasa ng DOTR ng LTFRB sa kanila, ang tawag na ni Secretary Rex basurang listahan. So, nagpaulit-ulit, nagkaroon ngayon ng problema. Nagkaroon duplicate, nagkaroon ng mga error, mga misinformation, kaya nagkagulo yan. At meron pang namatay pa dyan ang dahil lang dyan. Sa ayuda na yan. Opo. At hanggang ngayon, meron pa rin po ba kayong mga kasapi sa motorcycle taxi community na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda? At kung meron, ilan pa po sila, Sir Romeo? Ang tinataya nga, nasa 80,000 pa uli eh. Hindi pa Kasi, nakakuha? kasi talagang masalimutang listahan na yan. Napakasalimuot yan. Kung ang bilang ng riders niya sabi nila, nakalap nila ay 300,000, lalabas, ang nakakakuha pa lang ay nasa 200,000. Meron pang 100 na hindi pa nakakakuha. Kung gano'n ang pagbabasihan yung listahan. Pero sabi nga, iniisa-isa yan eh. Pinagmamatch-match up eh. Kung sino na ba yung nabigyan, sino yung hindi pa, sino yung nadoble yung pangalan. Talagang kawawa din ang DSWD, hindi nila trabaho yan eh. Naging trabaho na nila kasi nasa kanila pera, kailangan nilang i-manage ng maayos ang buwis ng bayan. Kesa naman hanapin kay DSWD Secretary Rex Gatchalian yung 2.7 billion na mawawala kung ipipilit agad ang e-wallet. Ang sabi rin po ni Secretary Lopez, DOTR Secretary, meron daw mga kolorum na lumabas sa listahan? Meron po, meron. Hindi ko lang alam kung sa kanilang hanay. Kasi kami, ever since, kolorum kami. Ang MC Taxi po, under lang ng pilot study. Pilot testing Wala siyang pa rin. prangkisa. So, ang walang prangkisa, kolorum. So, wala kaming prangkisa, kolorum kami. Opo. Yun ang pagkakaintindi ko. Oo. Ilang taon Pero na bang ilang taon na ba itong pilot testing? Understudy. Ang tagal na nito. Pre-pandemic pa to, di ba? Pre-pandemic pa po, 2019, 6 years ago. Hanggang Ganito pa rin ang ngayon, sitwasyon. hanggang Pero ngayon ang walang batas. wala pong batas na pumapasa na pipirmahan ng presidente. Palaging deadlock. Inaabot lagi na mag-e-eleksyon na bago asikasuhin. Kaya nga nasabi ko sa Senado walang tumutulong sa rider. Bagamat si Senator JB Ejercito, palagi kaming sinusuportahan pero hindi umaabot sa pagkaligal. Yun lang ang sinasabi ko. Na tinutulungan kami pero hindi umaabot sa pagkakaroon ng legalisasyon ng hanap buhay na to.
Pero sir, meron na po bang nag-ano sa inyo na opisyal ng ating pamahalaan, ahensya ng pamahalaan? Kasi nga nakita po natin yung mga pagkukulang dito po sa mga listahan. Para nang sa ganon yung mga hinaing o yung mga observations po mismo ng ating mga MC taxi riders ay kumbaga makonsidera ng ating pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa mga susunod pang panahon. Ang totoo, wala namang kumakausap sa amin na na mataas na Ang gusto ko pong mangyari talaga is certify as urgent o priority bill ang motorcycle taxi law o yung panukalang batas na yan. Kasi hanggang hindi sinisertify ng presidente yan, kahit anong kausap namin kay Secretary Banoy, kahit anong kausap namin kay Secretary Rex, mananatiling papel lang yan na walang silbi sa loob ng Kamara at sa loob ng Senado. Kung isi-certify yan ng Pangulo na gawin nyo ng batas yan, ang tagal na pala yan. Ngayon nagkakaproblema tayo dahil sa mga yan, dahil hindi natin ninastikaso noon. Mano man lang sana na ngayon na pumutok na yung problema. Nagtuturuan na tayo. O di huwag na tayo magsisihan. Gawin na natin yung nararapat at gawin na natin to ngayong Mayo 1, ngayong araw ng paggawa na i-certify ng Presidente Bongbong Marcos na ang motorcycle taxi ay isa batas na. Opo. Ano naman ang inyong reaksyon dito po sa response ng pamahalaan na meron tayong oil crisis pero ang kanilang kumbaga yung agarang aksyon pagbibigay ng ayuda? Ang totoo, napakalamlam yan kung ako ang tatanungin Kasi ang inihingi namin, alisin ang excise tax, bawasan ng VAT, isubsidiya yung presyo ng petrolyo. Kasi kami naman, hindi naman kami mga tamad, hindi naman kami mga inutil. Kaya naming maghanap buhay. Ang inihingi naming tulong sa gobyerno, hindi yung panandalian. Bagamat, nagpapasalamat kami sa 5,000 na ibinibigay. Kaso nga lang, pansamantala yan Ang gusto namin, yung makakapaghanap buhay kami ng tuloy-tuloy. Hindi yung lagi na lang kaming aasa at pipila para sa kakarampot na ayuda. Sa Romeo, ngayon po bang Mayo 1, meron po kayong aktibidad na sinalihan kaugnay po ng kaliwat ka ng kilos protesta? Sana kung nasa Maynila ako ngayon, sasama ako sa pangunguna ni Congressman Eli San Fernando na maglakad mula Rotonda hanggang Menjola para ipanawagan ang lahat ng mga hinihiling ng mga uring manggagawa, ng tsuper, ng mga riders at sino-sino pa na sa araw na to ay dapat mapakinggan. Lalo ang Mayo 1 minsan lang mangyari sa loob ng isang taon. Kaya dapat talaga ina-actionan to, tinitindigan. Opo. Maraming salamat po Sir Romeo sa inyong panahon at mag-iingat po kayo palagi. Ingat po palagi. Maraming salamat po, sir. Nakausap po natin ang chairperson ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Ginoong Romeo Maglunsod. 3,000 boss. Maraming salamat po kay Sir Romeo Maglunsod.